Kinuha na bilang assistant coach si Phil Handy para sa Sixers. Sa 4 na championship ni LeBron, 2 doon kasama niya si Phil Handy. Yung 2016 Cavaliers at 2020 Lakers. Naging part din ng 2019 championship team na Toronto Raptors itong si Phil Handy under dito kay Nick Nurse. Based pa doon sa report, kaya kinuha si Phil Handy bilang assistant coach. Galing to sa kanila para di umano matuto yung mga player ng Sixers na makipaglaro kasama si LeBron. Mostly ng skill set niya bilang assistant coach ay ilagay yung ibang mga player na kasama si LeBron sa lineup. Meron kasing preview ng magiging rotation din ng Sixers after magkaroon ng workout si Brown at si Maxey, kasama din si LeBron. Makikita kasi doon na si LeBron ang nag-i-initiate ng play tapos may dalawa agad siyang option, si Maxey at si Brown, or kaya vice versa pa. Ang problema agad doon sa kabilang team, kailangan nila ng perimeter defender or kaya two-way player dahil meron pang isa doon si Joel Embiid. Kaya kapag nagawa ni Phil Handy na maging complement si LeBron kina Maxey, Brown at kay Joel Embiid, tinawag agad ng ibang mga insider na nakakatakot yung lineup ng Sixers. Kasabay din kasi yun ang sinabi ni Maxey na okay lang siya maglaro behind LeBron at yung isa pa, sino ang kukuha ng last shot. Tulad na lang din ang sinabi ni Maxey sa last shot, depende na lang sa sitwasyon. At saka publicly sinabi rin kasi ni Jaylen Brown na gusto niyang matuto behind dito kay LeBron. Nasa 1 to 2 season lang naman kasi magsasacrifice yung dalawang player. Hindi naman sila magsasacrifice sa contract, yung laro lang naman talaga nila. Dito kasi binackupan din ng ibang mga player si Brown at si Maxey dahil sinabi ng mga retired player or yung mga former player, si Luka, tinawag nilang arogante. Sina Brown at Maxey ready na matuto sa mas magaling sa kanila. Sinabi ng isang former player, si Luka yung tipo ng player na hindi nakikinig at hindi gustong matuto sa isang player na mas magaling pa sa kanya tulad ni LeBron. Na hindi sinusunod ni Luka yung mga dapat gawin ng isang champion na player tulad din ni LeBron. Tinawag pa si Luka na isa sa naging rason kung bakit umalis si LeBron sa Lakers. Tulad pa ng isang report na habang nasa minicamp itong si Luka, tinawag na hindi excited at optimistic si Luka sa Lakers papasok ng regular season. Ngayon pa lang kasi, based sa mga insider, parang iniintay kasi ng Lakers na makuha si Nikola Jokic na maisama kay Luka. Binabantayan kasi si Nikola papasok ng regular season kung ano ang mangyayari sa Denver Nuggets, kung makakapasok pa rin ba sila dito sa championship round or malalaglag ulit. Dito kinukonek yung Lakers na sila yung gustong humabol kay Jokic kung sakali man na malaglag ulit dahil si Jokic unrestricted free agent kapag nag-decline siya next off-season. Pwedeng umalis si Jokic ng walang kapalit. Basta yung lilipatan niyang team may sapat na cap space. Pwedeng hindi daanin sa sign and trade yun. Si Jokic kapag unrestricted, pwede siyang lumipat sa ibang team kahit walang kapalit. Basta may sapat na cap space yung lilipatan niyang team. Para yon hindi magkaroon ng sign and trade, depende na rin naman kasi sa team yun kung magbibigay pa sila ng player para hindi ganun kabigat yung maging salary cap ng kanilang team. Ang Lakers nakabantay kay Jokic pero hindi sila yung frontrunner na team na mayroong malaking cap space pagdating ng next off-season kung sakaling mag-decide itong si Nikola, kundi ang Golden State dahil meron silang nasa at least 50 to 70 million pataas, depende pa kung hindi pipirma si Steph. Isa pa doon, kung nakikita na ng Denver na may potential na umalis si Jokic sa kanila, meron pa kasing pwedeng gawin ng Denver, bigla nilang i-trade agad para makakuha ng malaking package tulad ng ginawa ng Bucks. Di na pinilit ng Bucks na ipitin pa itong si Giannis dahil meron nga siyang player option at pwede siyang mag-decline sa susunod na taon at pwedeng mawalan pa yung Bucks kung sakali. Ganon din ang sitwasyon para sa Denver Nuggets at kay Jokic. Yung kay Kessler kasi restricted kasi siya kaya nadenggoy ang LA. Actually pinahaba ko lang talaga yun eh. Hindi naman si Nikola Jokic talaga yung tinatarget ng mga rumors doon, kundi si Luka dahil nga mag-best friend din naman silang dalawa. Kung binabantayan ng Lakers si Jokic, binabantayan naman ng ibang team itong si Luka na di umano ginagawa na siya ng distraction para umalis ng Lakers. Rumors lang naman to para di umano ma-distract si Luka at makalipat ng ibang team.
Dahil tinitira ngayon ng ibang mga insider yung commitment kay Luka para sa Lakers. May report din na nakaprease yung pag-build ng basketball operation department hanggat hindi nare-resolve yung ownership issue ng LA na mukhang tatagal pang ma-resolve dahil hindi mapilit si Jeanie Buss na pumirma. Kahit si Rob Pelinka hindi rin sigurado sa posisyon niya bilang GM at executive dahil kapag nawala di umano si Jeanie Buss sa LA, may chance na alisin si Pelinka kasama si Redick. Andun din na mawala din yung commitment ng LA kay Luka dahil yung commitment kay Luka galing yon kay Mark Walter ay wala na siya ngayon. Kaya may report dati na mukhang mapapako yung pangako kay Luka dahil ngayong off-season yung pinangako sa kanya ay biglang nabenta yung LA tapos gumulo pa. Kaya sa mga report inaabangan na magkaroon ng sigalot sa LA at maapektuhan lalo si Luka or kaya magkaroon ng distraction para umalis siya ng Lakers at mag-request ng trade. Parang ito yung sinasabi ko dati na baka abutin ng buryong si Luka sa Los Angeles.